Praise God, God bless you, beloved choral group in mahal. Pagpalain tayo ng ating mahal Panginoon. Tayo po, minamahal, ay magkikinig na po sa salita ng ating mahal Panginoon. Ibigay po natin ang pagkataon sa itong beloved ordained preacher, Kuya Andy Pinias. Palagpagan ang ating mahal na Panginoon. God bless you, and beloved preacher, Jerry Galago. Everybody say, praise the Lord. Taas yung kamay, tayo po'y dumalangin. Hallelujah. Opo, dakilan Diyos, maraming salamat. Dakilan magkataon, galo mo sa amin sa araw na to. Di ka amin masambat, mapurihan, mapasalamatan. Thank you so much, Lord, for you bless every part of the service. From the start, joyful, solemn, the song of different choirs, the testimony that we heard, the giving of tithes and offering, Lord, ito'y utos mo to give so that the blessing will overcome us. The first leading prayer, Pastor, Lord, anoint me. I cannot do anything without you, Lord, without only my wisdom and understanding, Lord, and I bind Satan, cast out hindrances right now, Lord, in Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Everybody say, praise the Lord. First of all, highest praise, glory, honor, thanksgiving, and majesty. Only to our loving God, as in Savior, and give the honor and respect to our dearly beloved evangelist, Ms. Almeida, and time prophet of our loving God. So remember and cheers the blessed memories of precious teaching, beloved and Pastor Lina Kong Almeida, all beloved children, the all blessed the Almeida family. And I greet also my beloved wife, my children, my co-workers, my corporate sirs, to all of you, my brothers in Christ, at sa lahat ating mga bisita, especially sa ating mga webcast, viewer throughout the world, na sila po yung nagsusubaybay palagi sa ating webcast dito sa dako ng CDO. Maraming salamat sa ating Panginoon. Mapalakpakan ba natin ang Diyos? Everybody say, praise the Lord. Salamat sa Panginoon. Maminamahal, sa araw na to, pag-aralan natin yung inatawag na kitang Kristiyano kung bakit tayo naglilingkod, nagtitiis, because someday we have our future glory and rewards. Future glory and rewards. Meron tayong future glory and reward sa tatanggapin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen ba? Amen? In the future, mayroon tayong glory at mayroon tayong reward, ganti na matatanggap sa ating Panginoon. Kaya hindi po masayang. Sabi ng Biblia, kung natin pagbabasahin, 2 Corinthians chapter 4 verse 17, pakibasa. Praise the Lord. Hallelujah. Sa aklat ng ikalawang Korinto, kabanata 4, ang talata ay 17. Sapagkat ang aming magaang kapighatian na sa isang sandali lamang ay siyang gumagawa sa amin ng lalot-lalong bigat ng kalulatiang walang hanggan. Amen. Everybody say, praise the Lord. Sapagkat ang aming magaang kapighatian na sa isang sandali lamang ay siyang gumagawa sa amin ng lalot-lalong bigat ng kalulatian walang hanggan. Palakpakan po natin Diyos. Maminamahal, sa buhay ng Kristiyano, hindi maiwasan, mayroon tayong mga pinapasan na mga problema. Sabi nga dito, for a light affliction which is but for a moment. Ito mga magaang na mga kapigatian, kahirapan sa buhay, ay dali lang ito. But which is but for a moment. Mawala na yun. Ngunit, ito po'y nagdadala ng mga bigat ng walang hanggang buhay, kalwaltian sa langit pagdating ng araw. Palakpakan natin ang Diyos. Yung magaan ng mga problema, pagsubok sa buhay, ito po'y nagdadala. Work it for us a far more exceeding an eternal weight of glory. Ay ito po'y nagdadala sa atin patungo sa walang hanggang bigat
Halos bumibigat ang kaluhatian nga ating matanggap sa ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Nasabi dito, nga I believe that the rewards to be given at the bima will consist the crowns and other glorious things. Ako'y naniwala nga ang mga ganti reward nga ibibigay ng Diyos sa atin ay ito po'y lumalaman ng mga korona. Amen? Korona will consist of crowns and other glorious things. Nagdadala ito ay ng mga korona at mga malulahating mga bagay. Kung natin basahin dito, sabi nga sa 2 Corinthians 4:17, speak of momentarily light affliction. Ang ibig sabihin ng momentarily, sandali lang. Kung sa Bisaya, makadyot lamang na magaang kapighatian, kalisdanan sa ating buhay. Amen? Which is a very descriptive picture of this word. Ang ibig sabihin nito ay ang mga kalungkutan sa sanglibutan ito. The word of sorrow. Pain, yung mga kasakitan. Tears, mga luha. Luha ng problema. Amen? At mga problems. The tears and problems, etc. Yun ang ibig sabihin ng maranasan. Yan ang tawag na light affliction. Magaan lamang na mga kahirapan, kalisdanan sa lupa, ang ibig sabihin, minsan di may iwasan, magkaroon tayo ng kalungkutan. Amen? Amen. Nalungkot tayo dahil kinuha ng Diyos sa ating nanay. Nalungkot po tayo dahil kinuha ng Diyos sa ating tatay. Kinalungkot po tayo dahil minsan nawalan tayo ng tahanan. Mga may nangyari sa buhay natin, may nangyari sa ating buhay. So sorrows, pain, parang may masakit. Marami tayong naramdaman nga kasakitan, sakit sa puso. Tungkol na hindi natin maintindihan, minsan ang buhay natin sa paglingkod parang masakit. Amen? Amen? San lumuluha tayo sa kalungkutan, lumuluha tayo sa kabigatian, lumuluha tayo sa kahirapan. Amen? Lumuluha tayo dahil tinanggal na ng ating tahanan sa dako ng kampo ng Philippine Army. Amen? Tinimulis na nila, kaya wala tayong tahanan. That is light affliction lamang, manandalian lamang nga kahirapan. Ngunit sa kabila niyan, bibigyan naman tayo ng Diyos ng tahanan. Amen? Amen? Panandalian lang. Ibig sabihin, nangyari sa buhay ng tao, yung kalungkutan, pain, tears, problems, etc., ang tawag yan ay light affliction, which is but for a moment, sandali lang. Ngunit, gumagawa ito ng lalong napapalayo, lalong nabibigat, lumalapit tayo, lalong bumibigat ang buhay na walang gan at kulatian na pangako ng Diyos sa ating buhay. Kaya habang sinusubukan tayo ng ating Panginoon, lalo tayong kumakapit sa Diyos. Hindi tayo bumibitaw, ngayon nandito pa rin tayo. Pain, sorrows, problems. Kaya minsan, hindi tayo makaintindihan sa ating beloved wife, hindi tayo makaintindihan sa ating beloved husband. Kung saan, darating pa sa punto nga maghiwalay na lang tayo. Amen? Amen? Saan, hindi na naglalamig ng ating beloved wife. Naglalamig ng beloved husband, masakit yun. That is pain in your heart. Lumuluha ka. Bakit ganon? Kung may question minsan, marami. Marami. Amen? Sabi kanina ng Sister Marquez, sa testimony niya parang hindi niya maintindihan yung naramdaman niya. Dahil nalulungkot siya, dahil parang gusto niya mag-question, Lord, bakit naman doon pa i-assign ang beloved husband ko sa dadaanan ng mga barko sa Red Sea na marami ng pinagigira, binagbubumbat, maraming namatay. So that is affliction, light affliction, which is but for a moment. Ngunit, mga minamahal, para mawalan ka ng panampalataya, magkaroon ng kalungkutan, pain, hindi mo maintindihan. Mag-question ka sa Diyos. Pero wala tayong magawa. Dahil yun ay mangyari at mangyari sa buhay ng Kristiyano. Lahat ng Kristiyano dadaan dito. Ay nakasulat na sa banal ng kasulatan.
na lahat tayo dadaan sa magaang kapigatian, na ito po'y sa mandalian lamang. Ngunit ito'y gumagawa ng pinakamaganda, lalo bumibigat ang ating kaligtasan, buhay na walang gan patungo sa kanyang kalwalhatian. Lalo tayong kumakapit, lalo tayong nanalangin, lalo tayong naniniwala sa Diyos, ang Diyos may magawa sa ating buhay, kahibala, na kailanman hindi niya tayo pababayaan. Pinabayaan ba tayo ng Diyos? Sinong pinabayaan ng Diyos? Sabi lang, amen. Hindi nakikinig. Ang tanong ko, pinabayaan ba tayo ng Diyos? Hindi ka naman intindihan. Pinabayaan pa ng Diyos? Sabi niya, amen. Pinabayaan ka ba ng Diyos? Sister, bakit amen ka na amen? Kasi pag sabing amen, ang ibig sabihin ng amen, agree ka. Kung sa Bisaya pa, nagsugot ka. Ay ayaw, sige, amen. Amen. Pinabayaan ka ba? Amen. Kumbaga sa Tagalog, opo. Uy, hindi naman tayo binabayaan ng Diyos. Dapat ang sagot mo, hindi. Kailanman, hindi ako pinabayaan ng Diyos. At maraming problema dumating sa buhay, kasakitan, mga minaman, ito'y magaan lamang yan. Pero yan ay nagdadala ng papuntang sa buhay, lolan, kabigatan, patungo sa walang hanggang buhay, ibigay ng Diyos sa atin, mga minamahal. Kaya napaganda rin yung pagsubok. Amen? Pag may pagsubok Kristyano, lalo umiinit eh. Lalo na nalangin, lalo nag-search ng puso, isipan, Lord, saan ba ko nagkulang, saan ba ko nagsala? Kaya gumagawa ng pagsisisi eh. Bakit ganitong dumating sa buhay namin? Bakit ganito? Kaya maganda. Work it for us a far more exceeding an eternal weight of glory. Lalo napapupunta tayo doon, dinadala tayo doon sa mabigat, lalong pabigat na pabigat. Nga pagdating ng araw, maraming kalwalhatian maangkin natin sa ating mahal na Panginoon. Yeah? Future glory and rewards. Ano ibig sabihin ng future? Siyempre yung future ngayon. In our present times and coming after. Ngayon at darating. That is future. Palakpakan natin Diyos. Ngayon, nandito pa tayo. Nagsumikap, naglingkod sa Diyos, sumasamba. Kahit mainit, kahit maraming problema. At this time, pero time will come in the future. Coming after the present time. May darating na future glory and reward sa langit na pinangako ng Diyos sa ating buhay. Everybody serves the Lord. Glory, meaning worship, praise, honor, thanksgiving. That is glory. Kalwalhatian ng Diyos. Reward, ay alam mo naman yung reward, di ba? To give a gift to someone, reward yan. Regaluhan mo siya. Magbigay ka ng regalo sa Kanya. So ang Diyos magbigay ng regalo sa atin. To give a gift to someone. So mayroon tayong kalwalhatian na nahintay at mga regalo, reward, nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya dadaan muna tayo sa mga iba-ibang klaseng pagsubok sa buhay. Amen? In this world, we feel sorrow, pain, fears, and problems, etc. Paraming mga problema natin sa ating buhay. Ngunit, sabi dito, the moment that we cross to the other side of this moment of affliction will be exchanged for an exceeding an eternal weight of glory. Sa kabila ko noon, labangin na dadaan tayo sa crucial kabila, sa magaang lamang kahipaghatian, ito po'y papalitan ng Diyos. Papalitan ng Diyos. Nga to tayo, papunta na tayo sa mabigat na kalwalhatian ng ating mahal na Panginoon. Amen? Amen? Sada, what does this train praise mean? Ano ibig sabihin ng wait? Can you wait glory for a skill? Sabi nga dito, pwede ba natin itong weight of glory, yung bigat ng kalwalhatian, ay pwede ba natin kiluhin ito? Kay bigat man ito, weight of glory. Sabi dito, can you wait glory on skill? Skillin natin? Hindi po ito madala. Itong nga pangako, bigat ng kalwalhatian, nga pangako niya, hindi po ito kaya kiluhin. Amen? Hindi ito bigas na kinikilo. Malaman ilang kilo. Ito hindi itong pangako ng Diyos. Bigat ng kalwalhatian nga natin sa ating buhay, walang hanggan. Hindi ito kaya kiluhin ng sino paman. Bakit? Ang makabigay nito walang iba, ang Diyos lamang sa kalangitan. Bigat! Bakit? Pagdating ng araw,
iba't ibang kuruna ibigay ng Diyos sa ating mga ulo. Plus reward. Dito pa nga sa lupa, marami ng reward na natin natanggap sa Diyos. Wala pa tayo sa langit, di ba? Anong reward? Una, first of all, kaligtasan. The best gift, the free gift of salvation that we receive from the Lord. Una yan. Una. Pangalawa, the changes of our life. Pagbabago ng buhay. Pangatlo, the healing of our sicknesses. Pang-apat, the blessing that we receive now. Materially, financially. Diba? Physically, the healing of our sicknesses. We became bodily fit. Naging malakas na tayo ngayon. Amen? Amen? Vigorous and strong. That is physical blessing, reward. The spiritual, nagkaroon tayo ng panampalataya, katatagan ng loob, kahit maraming magaang kahirapan dumating sa buhay natin, baliwala, kaya natin dalhin. So, ibig sabihin, lubago na yung ating panampalataya. Naramdaman na natin ang katuwaan, kaginawaan, kagalakan, katiyan sa kabila ng pagsubok. We fight against sorrows, pain, and problems. Mayroon tayong panampalataya. That is spiritual blessing na binigyan ng Diyos. Nanatili pa rin tayo ilang taon nang dumaan sa buhay natin. Grabe. Parang ginabayo tayo ng kahirapan ng mga problema. Hindi mawala ang problema. Tandaan niyo po mga minamahal, hindi mawala ang affliction. Kapayatian, problema sa buhay ng Kristiyano. Kung sa Bisaya, kaluwa nato na. Tuwin natin ang mga light affliction. Pero light lang, sabi mo niya, light, magaan lang, hindi mabigat. Pero kaya magaan nga kahirapan, dumadala sa atin patungo sa mabigat, nga maangkin natin ang walang hanggang kaulatian ng Diyos. Minumuld tayo ng Diyos, minumuld. Inuumol ba? Minumuld tayo ng Diyos. Papunta doon, inuumol tayo, minumuld tayo, para lalo tayo maging tunay ng Kristiyano. Kung baga sa ginto, idadaan sa apoy, tinutunaw sa apoy para malalabas yung tunay na karats ng ginto. Lahat dumadaan ng Kristiyano yan. Kaya iba-ibang klaseng magaan nga pagsubok dumating sa buhay natin. Pero yan, patungo yan sa mabigat nga ganti at kulatian na ibigyan ng Diyos sa ating buhay. Palakpakan po natin, Diyos, maminman. Everybody serves the Lord. Ay sabi dito for our light affliction is for the moment worketh for us a more exceeding and eternal weight of glory. Kung makita mo po mga mapipigure natin ito yung light at weight. Diba? Ma-compare natin yung two opposite words, light and weight. Magaan at mabigat. Bakit dadaan tayo sa magaan? Dahil pupunta tayo sa mabigat. Amen ba? Mabigat ang pangako ng Diyos. Mabigat ang pangako ni Diyos. Kanunanon, buhay na walang hanggan. Isipin mo malang kapatid, ngayong dumaraan ang buhay natin yon, magaan lang yan ng mga kahirapan. Isuni ang light affliction. Ngunit patungo yan nagdadala sa mabigat. Mabigat yung pangako ng Diyos. Amen? Amen? Sinong gusto ng langit? Di ba mabigat yung langit? Hindi mo makita. Yung makita mo lang, that is first heaven. First heaven lang yung makita mo. So mayroon pang second heaven, mayroon pang third heaven. So, hindi basta-basta yon. Yung mga first heaven yan, mga aeroplano lang, lumilipad lang yan Mga spaceship, lumilipad lang yan. So, kung second heaven, papunta na sa mga galaxy of the star, doon, sa mga Milky Way, lahat mga planeta, second heaven na yan. Hindi na basta-basta makarating doon. Amen ba? Si Armstrong, nakarating, ang Mars lang Sa Mars lang sila. I-describe second heaven sabi ng isang scientist, pag lumampas ka na daw sa planet Pluto, yung planet Pluto, di ba, ikasyam nga planeta in the solar system, ang pinakamalayo. The farthest planet among the 9 solar system. Planet na solar system. Pag lumampas ka sa planet Pluto, siyempre,
Papunta ka na ng langit yon, third heaven. Yan ang pinuntahan ni Pablo. Dinala ako ng Diyos sa pangatlong langit. Binagsak sa sarapan ng ating Panginoon. Kinausap sa Diyos na, Pablo, patuloy ka lang dahil pinili kita maging anak upang ipangari bangilo sa buong santauhan, marami maligtas ng mga hintil. Dinala siya doon. Kita niya ang trono ng Diyos. Binalik din sa lupa si Pablo. Kaya si Apostol Pablo, kahit malabong paningin, nahulog sa kabayo, nagpatuloy siya. Nagpatuloy siya. Nangari Ebanghelyo, grabing naranasan ni Pablo. Iba-ibang klaseng tribulation, angges, perilasi, lahat, shipwreck. Sabi, I die daily, patay ko araw-araw because of fasting and prayer, pagpupuri. Iba-ibang klaseng naranasan ni Pablo, ngunit siya. Iniisip ni Pablo, yan ang naramdaman ko, that is only light affliction. Magaal ng to, nakahirapan nanasan ko. Kaya nga, bakit? Ang inihintay niya yung pangako ng Diyos. Yung third heaven, may balik sa doon ulit, sa trono ng ating mahal na Panginoon. Amen? May pangako ang Diyos sa ating buhay. The future glory of believers. Mayroon tayong future glory sa mga believer. Ano po yon? Pag-ibasa. John 14:3. Ito yung future glory ng Kristiyano. John chapter 14, verse 3. To be with Christ. Nga tayo, makasama natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Sa aklat ng Juan, Kabanata 4:14, ang talata ay 3. John chapter 14, verse 3. At kung ako'y pumaroon at kayo'y may paghanda ng kalalagyan, ay muling paririto ako at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili, upang kung saan ako naroroon, kayo naman ay dumuon. Amen. Palakpakan natin, Diyos. Ang unang-una nating future glory sa mga magtotoo, panampalataya, ay makasama natin, kapiling natin ang Panginoon sa kalangitan. Sabi, at ako'y pumaroon at kayo'y ipaghanda ko ng kalalagyan. Ay muling paparito ako. Yun sila, muling paparito, yan ang the second coming of Christ. At kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili. Upang kung saan ako naroroon, kayo naman ay dumuon. Palakpakan natin ang Diyos, maminamahal. Yun po ang unang future. Ngayon at bukas darating tayo doon. Pagbalik ng ating Panginoon, balikan tayo, kunin ng Diyos, isama niya tayo. Sabi niya, kung saan ako, kasama ko rin kayo. Hindi tayo pabayaan ng ating mahal na Panginoon. Kaya naman, kung minsan dumaranas tayo dito ng magaan lamang na mga pagsubok sa buhay. Ngunit yung pangako ng Diyos pabigat. Mabigat ang kanyang pangako sa atin, reward. If I go and prepare a place for you, I will come again. I will come again and receive you unto myself, that where I am, there will be also. Isama tayo ng Diyos. Palagpakan natin ang Panginoon. Amen ba? So we're all happy to be in the presence of great person. Tayo po'y matutuwa, nagagalak tayo, na tayo po sa harapan ng mga dakilang tao. Ang Diyos sobra pa sa dakilang tao kaysa ay Diyos niya dakila, naglikha ng lahat ng bagay. Ano sabi ni Salmista David? To behold His face. Kaya magiligaya tayo sa harapan ng ating Panginoon. Anong sabi niya? Psalms chapter 17, verse 15. As for me, kanta ito. As for me, I will behold thy praise and righteousness. I will be satisfied when I awake with thy likeness. Para sa akin, sabi ni Pablo, ako ay natutuwa at pinanghawakan ko na ako ay nakita ko ang mukha ng Diyos sa may katwiran. At ako po ay naging satisfied. Bakit? Sa aking paggising, ako ay kasama ng ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. As for me, I will behold thy face in righteousness. I shall be satisfied when I awake
with thy likeness. Pagising ko, kaparehas ko na ang ating mahal na Panginoon. Yan po ang future glory ng Diyos. Imagine, pag sa langit ka na, mukhaan, makita mo ang Panginoon. Matagal mo ng kaibigan, di mo nakita, face to face nagkita kayo, grabing yakapan nyo, grabing kagalakan nyo. Bakit? Harap-harapan nagkita kayo. Lalo po, pag dito ka na sa langit, kaharap mo na ang Panginoon. Lalo ka matuwa at magalak. Bakit? Pagising mo, pagbangon mo, parehas ka na ng Panginoon. We shall be like Him, like how there is Jesus. Tungkol sa akin, aking mamasdan ang iyong mukha sa katwiran. Ako'y masisilayan. Ako'y masisilayan pagka bumangon sa iyong wangis. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Sa palang yan, ang future glory ng pangako ni Diyos para sa ating mga Kristiyano. Sunod, sabi niya, to behold the glory of Christ. Behold the glory of Christ. John 17:24. Pagibasa, Anthony. Praise the Lord. Sa aklat ng Juan, Kabanata 17, 24. ang talata ay 24. Ganito ang pagsasabi, Ama, yaong mga ibinigay mo sa akin ay ibig kong saan ako naroon. Sila naman ay dumuong kasama ko upang makita nila ang kaluwalhatian ko na ibinigay mo sa akin. Sapagkat ako'y iyong iniibig bago natatag ang sanglibutan. Amen. Palakpakan po natin, Diyos. Sabi, Ama, yaong mga ibinigay mo sa akin, tao yon ay ibig ko kung saan ako naroroon. Sila naman ay dumuong kasama ko. Upang makita nila ang kalatian ko. Makita natin ang Diyos na ibinigay mo sa akin sapagkat ako'y iyong iniibig bago natatag ang sanlibutan. Father, I will that thee also whom thou hast given me. Binigay tayong Diyos. But with me where I am, that they may behold my glory, which thou hast given me for the beloved me before the foundation of the world. Isa, sunod yan. Harap-harapan, hiningi tayo ng Diyos sa Ama. Nasabi ang lahat na binigay mo sa akin ng mga anak, kailangan masilayan nila aking kulatian at isama ko sila dahil ako minahal mo, umpisa pa ng sanlibutan. Yun po ang mga future glory na pinangako niyo. Bakit ngayon dumadanas tayo ng iba-ibang klaseng, isipin mo hindi mabigat, magaan lang ng kapagatian sa ating buhay. Palakpakan po natin ang Diyos. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Then tayo po ay mag-reign kasama ni Kristo. To behold the glory of Christ, din sunod to be glorified with Christ. Sunod to reign with Christ. If we suffer, if we shall also reign with Him. Pag-ibasa, Anthony. 2 Timothy chapter 2 verse 12. Kung tayo ngayon daw naghirap, kasama tayo mag-hermana, mag-reigns kasama ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Sa aklat ng ikalawang Timoteo, Kabanata 2, ang talata ay 12. Kung tayo'y magtiis, ay magagahari naman tayong kasama niya. Kung ating ikaila siya, ay ikakaila naman niya tayo. Palakpakan po natin ang Diyos. Kung tayo'y nangagtitiis, ay mga gahari naman tayong kasama niya. Kung ating ikaila siya, ay ikaila naman niya tayo. Kung atin daw ikaila, i-deny natin ang Diyos. I-deny din tayo ng Panginoon. Tanda natin, mga minamahal. Kung atin daw i-deny ang Panginoon, talikuran natin ang Diyos, ikaila natin ang Diyos mismo, i-deny din tayo. Isalikway din tayo ng ating Panginoon. Ngunit kung nag-antos sa kayon, if we suffer today,
Nagtiis tayo, nagantos tayo, naghirap tayo sa mga pagsubok nga sabi ng Biblia, magaan lang yan nga mga kahirapan. Sasama tayo magmana ng buhay ng kasama nating Panginoon kung hindi natin siya dinideny. You have to accept Him as Lord and Savior in our heart upang pagdating ng langit, tanggapin tayo ng ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Yan po ang mga glory lang. Napakarami ito. Ngunit kung sabasahin ko lahat, maubos ang ating oras. Yan o nakasulat. Future glory, believers. Ilista nyo na lang. To be with Christ, to behold His face, to behold the glory in Christ, to be glorified with Christ, to reign with Christ, and to inherit all things. Manahin natin lahat ng bagay to shine as the star. Magliliwanag tayo katulad ng mga bituin sa langit pagdating ng araw. Yan po ang mga pangako ng Diyos. Future glory pa lang yan. Sunod, the crown that be win, believers be win. Crown naman yan. Maraming crown. Corona. Una, crown for runners. Yung tumatakbo sa lumba, dagan sa kinabuhi, may corona sila. Pag makadampas ka sa mabot mong finishing line, sa lahat ng mga runner, sila po'y may corona din. Palakpakan natin Diyos. The crown for soul winners, yung mga araw-araw nagahayo, nagasangyaw, nagdadala ng makalag sa tila ng Diyos. Tandaan nyo mga kapatid, huwag kayong mahimagod sa paggawa ng mabuti. Kahit nanghirap ka, nagpagod ka, galing burnout, nangaral ka sa ospital, sa mga kalye, talat, maraming kaluluwa na dala dito. Sabi ng Panginoon, dagdating ng panahon, araw, kurunahan ka ng Diyos. Bakit? Crown for soul winners. Lahat ating ginagawa dito sa lupa, hindi mabaliwala. Pagdating ng araw, mayroon tayong corona. The crown for anticipators. Anong ibig sabihin ng anticipators? Mga crown of righteousness. Nag-anticipate ng katwiran ng Diyos. Sumusunod sa kabanalan, sumusunod sa katwiran. Yan ang mga crowns for anticipators. I-anticipate natin. Yung lahat na turo sa Biblia, yan ang tawag yan, crown of righteousness. Kurunahan ka ng Diyos. Sunod, crown for faithful one. Corona sa mga taong mga tapat, palakpakan natin Diyos. The crown for the faithful one, meaning crowns of life. Naging tapat ka, sincero ka, sumunod sa ating Panginoon. Pagdating ng panahon, kurunahan ka ng Diyos ng buhay. Palakpakan po natin Diyos. James chapter 1 verse 12. Nakikinig ba kayo? Praise the Lord. Sa aklat ng Santiago, Kabanata 1, ang talata ay 12. Mapalad ang taong nagtitiis ng tukso, sapagkat pagkasubok sa kanya, siya'y tatanggap ng putong ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga nagsisiibig sa Kanya. Palakpakan natin Diyos. Mapalad ang taong nagtitiis sa tukso. Yun. Maraming nanunukso. Amen? Maraming tumutukso. Ngayon, pag hindi ka matukso, sabi ng Biblia, nakapagtiis ka. Amen? Amen? Mapalad ang taong nagtitiis ng tukso. Hindi nagpapatukso, umiiwas sa mga tukso. Hindi siya lumalapit sa tukso. Amen? Amen. Siya'y tatanggap ng putong, korona ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga nagsisiibig sa Kanya. Palakpakan natin ang Diyos. Minsan natutuwa ako eh. May narinig ako dito, mga bata. Hindi na kami nagsuspended eh. Yung mga parents na nagsuspended. Kasi nakita na yung anak nila na nagbigay ng chocolate sa isang bata. Children's Choir ba? Nagregalo, chocolate. Amen. So siyempre nakita ng mama, oy, bawal yan ha. Bata ka pa, nagregalo ka ng chocolate. So, sinuspindi nila. Hindi na siya pinagamit. Eh, natutuwa kami. Eh, bakit? Kayong mga ginikanan anak,
marunong na kayong magturo sa mga anak. Amen? Amen? Siyempre, kailan pa natin sawayin yon, disiplinahin kung may nangyari na. Amen? Amen. Ang pag-rebuke, ang pagtuwid, pagtuturo sa iyong anak, that is sign of love. Sign of love. Kaya kung wala kang pag-ibig sa mong kapwa, wala kang pag-ibig sa mong anak, kahit nakita mo siyang mali, pabayaan mo lang. Sabihin mo, bayaan mo, may utak naman yan, malaki naman yan, may isip naman yan. Mali yon. Mali. Mali. Wala kang burden, wala kang pag-ibig sa mong anak. Nakita mo ng mali ang ginagawa, alam mo ang katwiran ng Diyos, pabayaan mo lang, may isip naman yan. Alam naman yung bawal. Kaya nga, tinutukso na siya eh. Nahulong na sa tukso. Pag nakita mo, ikaw mismo ang mag-rebuke. Bawal yan. Huwag mo gawin yan. Kung member ka, ginagamit ka, musisyan ka, kameraman ka, magpasting ka, huwag ka na kumanta. Sabihin natin sa tuloy preacher, kastira, at hinini, lahat. Yan po. Kaya bakit? Lahat nating ginagawa ito, pag nakita ng Diyos na lahat nating ginagawa ay naging matuwid tayo, perpekto sa harapan niya. Ito po ang sabi ng wali, ng preaching, we have a future glory and reward, time will come. Kaya kung walang natukso lahat, nagkasala, yung pangako ng Diyos mawala. Mawala ang ginatawag na crown for the faithful one. Kailangan makuha crown for the faithful one. Crown of life. Mapalad ang tao ng mga pagtiis sa mga tukso. Amen ba? At kung siya'y natapos, nasubukan na, nakaiwas siya po'y tatanggap ng korona ng buhay. Palakpakan natin ang Diyos. Kung bakit tayo minsan nangangaral, naging stricto tayo sa pangaral kita mga pamilya, mga anak. Dahil alam natin, we have a future glory and reward. Nga pangako ang Diyos. Gusto nyo bang kurunahan kayo? Kaya may mga beauty pageant. Grabe, tuwang-tuwa sila pang mga beauty pageant. Lahat, ginagawa nila. Everyone. Grabe, pasiksihan, terribly. Ginagawa. Para ano? Para makita ng judges, ng mga tao, kung sinong pinakamagandang katawan, sinong pinakagwapa, tsura, at sinong magaling sumagot sa question. Upang ano? Makurunahan sila ng corona to become a beauty pageant. To win a beauty pageant. To become a Miss Universe, Miss World, ano nga Miss Chat. Pero yan, panglupa lang. Pero sila nagsumikap sa sanlibutan na bagay. Lalo po tayo. Ipakita natin kagandahan loob natin para sa Diyos. Tumatakbo tayo sa takbuhin espiritual. Gumagawa tayo ng kalooban Diyos, naghaling Ebanghilyo, naging matuwid tayo at maging tapat tayo sa ating buhay upang lahat na korona ibigay ng Diyos sa ating buhay pagdating ng araw. Palakpakan natin ang Diyos. There seems to be 3 conditions to winning this crown. May 3 condition around to winning this crown. Una, enduring temptation. Dapat ma-endure mo, matiis mo ang mga temptation. You overcome evil, mapaglabanan mo yung gawa ng kaaway. Sunod, loving Him, mahalin mo ang Diyos. More than your life. Ito, minsan, dali lang magsabi ito. It is so easy to say. Mahal, I love you Lord, I love you Lord. Pero kaminsan, sasabibig lang. But if you say in your heart, I love you Lord, I love you Lord, ang ibig sabihin ng I love you Lord, you have to endure temptation and you must to overcome evil. Dahil ang Diyos na minamahal mo, Diyos ng katwiran, Diyos ng kabalanan, siya dapat sundin mo. To love Jesus. Dahil may pangako Diyos, to be faithful sa ating Panginoon. Being faithful unto death.
Maging tapat ka hanggang kamatayan. Iba dito, hindi pa namatay. Wala na eh. Eh, sabi ko nga, isang preacher dito, isang preacher ba namin, worker, nasa sa isang station, banda doon sa amin, may ano doon, may cat ba, yung pusa. Natapakan niya, matapang nga pusa. Pagtapak, ginanon siya. At talagang gambanatan yung paa. Ayun, ninervyos. Namaga daw. Nagiginig siya. Eh sabi ko, Kuya, hindi ba ko magpa-injeksyon ng anti-rabies? Sabi ko, wala man ng rabies ang pusa. Yung kinakain yan, mga tukog. Yung iba naramdaman ko. Sabi ko, yung sinasabi mong naramdaman mong rabies, hindi yun rabies, nervyos. Kasi pag ang tao ng nervyos, nanginginig. Amen? Ang tao, hindi rabies yun eh. Nervyos. Kasi, basi mapatay ako. Hindi yon ang nagpakinig sa iyo, yung kagat ng pusa. Nervyos. Wala ka ng panampalataya. Pinakita sa akin, wala naman eh. Sabi ko, natakot man ka. Eh, kung mamatay ka, langit naman eh. Sabi niya, hallelujah. Ayaw pa pala mamatay. Ayaw ko pa ya. Kaya pala takot ka. Sige, bahala ka doon. Itinusukan doon eh. Sa health. Pag-uwi, ano, kumusta? Okay na? Okay na. Eh, nawala na yung nervyos mo. Sabi pabalik, hindi na bumalik. Nervyos lang pala. Kaya, yun, tandaan natin, maminal. Pag you have lost your faith, if you're losing your faith, nawala na yung panampalataya mo, marami nang naramdaman mo. Anxiety, fear, you became afraid. Wala na. Nagda-doubts ka na. That you're losing your faith. Pero kung hindi nawala yung panampalataya mo sa Diyos, kahit anong mangyari, hindi ako bayaan ng Panginoon. Proteksyonan ako. Pagalingin ako. Papalain ako. That is faith. Kasi ano bang panampalataya? Bakibasa? Hebrews 11:6. And Hebrews 11:1 muna. Din ilukso sa 6. Praise the Lord. Explain natin yung faith. Sa aklat ng Hebreo, Kabanata 11, ang talata ay 1. Ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Amen. Praise the Lord. Ang panampalataya ay hindi maaring... sandali. Ngayon, ang panampalataya ay siyang kapanatagan. Ano ba yung kapanatagan? Pag sabing kapanatagan, Tagalog, panatag ka. Ang panatag, nakatayo ka lang. Hindi ka nanginginig, wala kang nervyos, wala kang alala, kung sabi sa'yo, wala kang kabalaka. Panatag ka. Eh, pamatay mabuhay, ano mangyari? Yan ang isipin, kapanatagan. Ang panampalataya, kapanatagan sa mga bagay na hinihintay. May hinihintay ka, mga bagay, pagaling ako, pagpalain ako, proteksyon ako, hindi ko pabahamak. Yun, kapanatagan sa mga bagay na hinihintay nga darating sa buhay mo. At katunayan sa mga bagay na hindi nakikita. Patunayan ng Diyos sa iyo, kaya hindi mo makita ang Diyos, pero may maramdaman ka sa buhay mo nga ang Diyos kumikilos sa buhay mo. That is faith. It's the substance of things hoped for. The evidence of things that sin. Hindi mo makita ang Diyos eh. Amen? E pagdating mo doon, makita mo yung injection. Lalo matusok yung ugat ko. Wala nang panatag, wala ka ng pagtuo, wala ka ng panampalataya. Sabi ko, may dumating ang problema sa buhay Kristiyano. Light affliction lang yan. Light affliction. Magaan ng mga pagkahirapan, pagsubok. Pero yung nagdadala sa atin sa walang kabigatan sa kanyang kalulatian. Amen. Kaya magaan lang sinasabi, magaan, hindi mabigat eh. Kaya walang mabigat na problema sa lupa, puro tanan magaan. Pero ang pagpatuloy ka lang, mabigat yung langit, pangako na Diyos, di basta-basta po yun. Wala makapunta ng langit. Third heaven pala usapan natin eh. Sino ba makarating sa Pluto? Wala nakarating sa Pluto eh. Hanggang Mars lang yung mga tao. Buwan, nag-aakyat sa buwan.
Amen ba? Sino makapunta ng langit? Yung may panatag tapat ng panampalataya ng Kristiyano. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Malapakan natin ang Diyos. Amen ba? Sunod, crown, hindi ko saan ito basahin pero importante. Crowns for true pastors. Crown of glory. Pati pala yung mga pastors, ito, mga preachers, mga workers, sabi dito this is the crown for the elders, the under-shepherds, the pastors, missionaries, and teachers. Ngayon, ito po, may mga crown din pala yung mga preacher. Amen. Amen. Crown of glory ang tawag. Crown of glory. Putong ng kaluwalhatian. So yung mga preacher pa nga tapat, sincero, nangalaga, naglingkod sa Diyos, tapat mga ngaral, pagdating ng panahon, lagyan sila ng korona ng kaluwalhatian. Amen. Amen. 1 Peter chapter 5 verse 4. May korona din pala yung mga preacher. Amen. Amen. Yung nag-backslide yung mga preacher, wala nang korona nila. Wala nagpatuloy ng mga preacher, wala nang korona. Kailangan yung sincerong preacher. Amen. Praise the Lord. Sa aklat ng unang Pedro, Kabanata 5, ang talata ay 4. At pagkahayag ng Pangulong Pastor, Pangulong Pastor ang Panginoon, ay magsitanggap kayo ng di masisirang putong ng kaluwalhatian. Amen. Amen. Palakpakan po natin Diyos. Pagkahayag ng Pangulong Pastor, sino yon? Ang Panginoon. Pagbabalik ng Diyos. Pag ikaw nga preacher, pastor, marapture ka. Doon ka palang tatanggap ng hindi masisirang putong ng kaluwalhatian. May istorya May istorya. May nabasa kong istorya. Totoo yung story Di ba nanood yun sa may sini yun nga sa yung The Thief in the Night? May pastor, hindi siya nangaral ng kabanalan. Hindi siya nangaral with the gods of rapture. Pinabayaan niya lang. Kaya nahatakot siya baka yung mga membro mawala. So ngayon, ang Biblia hindi man pwede magsinungaling. Pag sabi ng Diyos, babalik ako, babalik talaga ang Panginoon, magkaroon ng rapture. Hindi niya pinangaral. Dumating nga, nag-rapture. Tumunog ang trumpeta. Nakita yung mga clouds, gumaganon. Ngayon, yung mga membro niya na nagsumusunod sa kabanalan at naniwala sa salitang rapture, sila lahat nawala sa kanyang harapan. At siya naiwan. Nung naiwan siya, grabing takbo niya. Sundalo, mga European lalaki, pinapili siya. Pastor, you deny Christ or you receive the mark of the beast. Umiyak siya, Lord, sorry, forgive me. Bakit hindi ko pinag-aral ang totoong paglingkod sa iyo? Ngayon, totoo talaga. Sabi ng pastor, Jesus is alive and I will never deny Him. Bahala na kayo kung anong gawin niyo sa akin. Patayin niyo ako. Alam niyang Biblia. Pag maiwan ka sa rapture sa lalin, 1% na lang yung kaligtasan mo kung magpapugot ka ng liig. Paputol ka ng liig. 1% na lang. Kung bihidin, magpaputol ka ng liig. Yan na lang kaligtasan mo. Pero bago ka putulan ng liig, ituturtured ka muna. Kaya wala ka na mapalit na bili ng pagkain. Unless you have the mark of the best 666 in your forehead or in your right hand. So kung may tatanga 666 sa imong kamay dito na kanan at sa imong angtang forehead, pwede ka hindi ka maugutom. Kaya pagpasok mo sa mga grocery, gano'n mo ng kamay mo, okay, makakuha ka lahat ng pagkain. Bangko, gano'n mo lang, makarelease sa mga kwarta.
E pagdating ng panahon, magkaroon ng cashless society. Garoon, umuuso na nga eh. Cashless society. Wala ka na ng cash, pero mayroong ka card. Papasok ka doon, sa grocery makakuha. Yan ang itong na cashless society. Pagdating ng panahon, pag malapit na ng 666, alisin naman nila yung mga card. Ito yung mga national ID. Nag-national ID muna sila para makount nila at ma-determine lang yung mga tao sa buong bansang Pilipinas, sa buong daigdig. So may pangalan ka doon, may national ID. Nasabi nila, pag national ID ka na, isa na lang ka-card yung national ID, kompleto na lahat. SSS, PhilHealth, lahat. Diba? Maging isa lang. 8:1. Ayun, wala pa nga maubos namigay ang card sa national ID kay nasisira yung mga machine. Kaya siguro hindi pa pwedeng tulutan ng Diyos. Dahil sabi niya, gusto na kumilos ng demonyo dito, ngunit may pumipigil. Ano yun? Yung kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Kaya maraming stima. Ako, ang national ID ko, dyan pa, hindi ko pa na-registered. Kaya itong i-registered ko, parang tinatamad ako. Hanggang ngayon, nasa sobre lang, hindi ko na-registered. Kaya pang i-registered ko, parang nabablock out ako, hindi ko alam. Randyan lang yung national ID ko. Hindi pa ako nagpa-registered nga para mag-function yung national ID ko. Kasi may narinig ako, nabasa ko rin, time will come, mawala na rin national ID. Sa ibang bansa, gano'n na. Yung mga ID, lahat alisin na. Sabi na, obsolete na yung mga card, obsolete na yung mga ID, wala na yan. Ang pagdating ng panahon, ito na. Tatakan ka na. May biochip, microchip. Kaya ngayon sa ating highway, sa mga expressway, sa Manila, sa ibang lugar, mayroong itong na RFID. Diba, bibili ka doon ng presyo, bili ka ng card, tapos may tatakan yung sa amin mo, RFID number yon. Para paglabas mo doon, pag ganun, get okay na, registered ka, magka-count. Yung RFID, radio frequency identification data, RFID. Yun ang itawag na Radio Frequency Identification Data, RFID, sa mga sasakyan. Pagdating ng panahon sa tao, hindi na RFID, kundi microchip na, biochip na. Parang tipasi lang kalaki, tipasi ba? Kinampasi sa palay. Ganun ang kalaki. Itusok sa angtang mo dito, ilibing sa panit, balat, diri. Yun, kakalat na yun. So yung kompleto yon, may parang doon na yon ang yung RFID sa maliit na tipasi na yan. Doon na yon maliit lang. Pero kompleto nga computer yan. Maditik ka na kahit saan ka pupunta. Yung giant computer, maditik ka. Ang Divinias, doon, nagtatago sa NHA, magpa-plus doon. Magulat ka, pupunta na yung mga sundalo malaki doon. Mr. Andy Minyas. Kung maiwan ako Kung maiwan ako sa lalim. Pero kung hindi ko maiwan, wala na si Andy Minyas dito. Baka maiwan si Anthony. Amen? Kaya, kinanglan siguraduhin natin, pag yung trumpita ng Diyos, makarinig tayong lahat. Para yung crown of glory, reward, ibigay sa atin Diyos sa langit. Wala sang hanapin dito. Bakit? Wala na tayo. Amen? Wala na tayo. Yun, kunin nila mga speaker, mga kamera, inyo na yan. Wala nang tao dito. Maiwan dito, kawawa, si Oreo. Yung mga iro dyan, sige pangagat. Marami ng perwisyo kapatiran. Sige pangagat. Sabi ko kay Ariel, Robert, magtanong ka dyan sa mga nagbibinta ng mga hilo. Ano ba yung hilo? Ang patay sa aso. Sabi ni Robert, parang sa daga lang naman. Sabi ko, baka yung daga aso, parang hayop naman yan eh. Subukan natin. Noon, sinabihan ko, Kuno, patayin yung mga aso, no? Kay gulo. Bumili siya ng maraming karayom. Bili siya ng pandesal. Iniwa, linagay yung mga karayom, bigay sa aso.
Mga aso ito, mga wise, pagtingin, may karayom, hindi kinain. Hindi man kinain, kuya. Marunong. Bili tayo dan sa mga gawin natin. Kaya mga minamahal, delikado. Kailangan pagtunog ng trumpita, when the last trump of God will sound, with the voice of the archangel, kailangan tayong buhay na rito, makarinig tayo ng budyong ng Diyos. The Bible say, marvel not that the grave will open, because the dead in Christ shall rise first from the grave, when they hear the sound of the trumpet of God. And we which are alive and remain will be caught up. Yun ang rapture. Caught up. Will be caught up. Sa gawon tayo ng Diyos. And isama tayo sa kanyang kalangitan. When the thief shepherd shall appear, we shall receive the crown of glory, paid it away. Babalik. The chief shepherd shall appear. Ano ibig sabihin? Yun ang pagbalik ng ating Panginoon. The chief shepherd shall appear. Kaya dalating Diyos sa lapaap. Appear in the sky. Pag-appear ng Panginoon, the chief shepherd, we shall receive the crown of glory that paid it away. Saka pa lang tayo makatanggap ng crown of glory na hindi magpipaid, hindi magsira, hindi mawasak, hindi mataya, hindi maanay. Hanggang langit na po yan, mga minamahal. Sa lahat ng mga preacher, the crown of glory. Sa lahat naman ng mga tinubos, ang tawag crown for all of the redeemed. Lahat, crown for all who redeem. Lahat na tinubos ng Diyos, lahat sila bigyan ng korona. Korona ng ginto na korona. Sa lahat na tinubos, nagpatuloy ng lingkod. Crowns for all the redeemed. Ang tawag yan, crown of gold. Sa mga porker preacher, crown of glory. Sa mga tinubos, crown of gold. Kaya huwag ka na, sige, hanap ng gold dito sa lupa. Sige, hanap ng gold. Ginto, transaksyon nyo, puro ginto, puro takyubo, puro urarium, ano na lang na. Ingisipin mo na lang na maging tapat, sincero ka sa Diyos. Kaya kayong kahirapan natin ngayon, kawalaan, sabi nila, that is only light affliction. For that moment, sa madali lang yan yung kahirapan, darating sa ngunit, magdadala sa atin sa unang ng kabigatan, yung pangako ni Diyos, buhay na walang gan. Gloria, himaya, korona, plus buhay na walang gan. I saw the 4 and 20 elders sitting, clothes in white raiment, and they had on their heads crowns of gold. Not only earthly kings and queens have crown, but redeemed men and children have also their too. Hindi lamang sa lupa yung mga hari, mga kings, may mga korona, ngunit yung mga tinubos ng Diyos, tinigtas ng Panginoon, men and women of Christ, sila lahat makatanggap ng korona ng ginto. Kaya ang isipin na lang natin, mga minamahal, itong mga naranasan natin ngayon, isipin mo na, magaan lang yan. Sabi niya, light affliction for a moment, but it shall bring to us the exceeding eternal weight of glory. Pabigat na pabigat ang ating kaligtasan. Sipin mo, maraming pangako ng kaulatian, mayroon pang korona, di ba mabigat yan? Makoronahan ka, Miss Universe, napakabigat. Kilala ka sa buong daigig, pinakamagandang babae. Kita koronahan tayong Diyos ng ginto at kalatian. Tayong hindi basta-basta bigat. Bigatin tayo sa lahat. Bakit? Ang nagkorona sa ating wala iba, ang Diyos sa langit. The chief shepherd. Pangulo nga pastor, walang iba, ang ating mahal na Panginoon. Kaya maglingkod na tayo nito sa puso, mga minamahal. Kahit nagdanas tayo nga na ng kahirapan konti, pabayaan mo na.
Ang isipin mong target, corona. Future glory of believers and reward. Sa lupa, wala yan. Kaya iba-ibang klaseng mga pagtitiis. Iba-ibang sorrows, kalungkutan, iba-ibang pain, iba-ibang tears of sadness, problems. Iba-ibang pagsubok. Dinananas natin po, isipin mo lang, that is only light affliction. That is for a moment. For a moment, hindi magtagal. Sa Bisaya, makadyot lang ang panahon. Ibig sabihin, mas mahaba yung pangako ng Diyos. Kaya mabigat ang pangako ng Diyos. Awitan natin, Diyos mo naman. Singgit. Napagaganda ng pangako ng Diyos. Hindi tayo karapat-dapat. With pangakuan tayo ng Diyos, bigyan tayo ng korona. Ginto, bulawan niya korona. May pangako ang Diyos sa atin. Hindi masisira. Manatili. Kailan pa ba? Wala na karamdaman sa langit. O kapigatian. Magaan kapigatian. Sa lupa. Sa langit wala na. Kagalakan. Kapayapaan. Magaganda. Singgit. Langit na napakabait mo, Lord. Salamat sa iyong pangako sa
Sing it, hallelujah. Hallelujah! Salamat, Lord, sa imong kalulatian at ganti sa amin. Grabe, mabigat ang iyong pangako sa amin. Exceeding eternal weight of glory. Sumusubra nga walang hanggang bigat na iyong kalwatian, reward sa amin. Hindi kami karapat-dapat sa iyo. Marami kami mga problema. Marami kami mga magsubok. Ngunit ikaw nang sabi, magaan lang ito nga kapaghatian. Ngunit ang pangako mong mabigat, yung langit, korona, ni pagkalubos sa amin pagdating ng araw. Kaya maminal manalangin tayo. Nga panghawakan tayo ng Diyos. Patatagin niya tayo, palakasin niya tayo palagi. Bigyan tayo ng sinsirong puso. Mapakumbabang puso, may takot na puso. Upang sa ganun mapagpatuloy natin ang ating naumpisaan na paglingkod sa Diyos. Kung saan ka tinawag, magpakatapat ka, maging sincero, maging panatag ka sa iyong panampalataya. Dahil mayroong pangako ang Diyos sa atin. Hallelujah! Di na magdugay, magtagal. Babalik ang Panginoon. Jesus. Sa mga kapatiran nga matagal na habang pinapatanggap mo ating mahal nga bisita, kayo diyan sa inyong mga lingkuranan, lumuhod kayo, manalangin kayo, taas yung kamay, kausapin ang Diyos. Istoryaha ang Ginoo. Mga muyo ka, magsumabog ka sa Panginoon. Na hindi masayang ang pangako niya pagdating ng araw sa atin. Kalwatian at korona. Ang Diyos makikinig sa atin kaya nandito sa ating kalagitnaan ngayon. He is in our midst right now. He's in your heart. He knows your thoughts. And is now ready to answer your prayer and to solve your problem and to heal your sicknesses, to forgive your impurities. Sa mga bisita baguhan, ibayo kamot. Inyong dawaton ang Ginoo ngayong personal nga mangluluwas. Dios og hari siyong kinabuhi. Nadungog yung wali, may korona nga pangako ang Diyos kalwatian. Hindi bastang langit, tinuod ang langit. Ipiyong yung mata, sabat ka mo sa kong pangamuyo, lito ka nyo ni. Sulti nyo, amahan ko sa langit. Maraming salamat sa imong kaayo sa akong kinabuhi. Ginoong Hesus, pasayluwa ko sa ako nahimog nga mga kasalanan. Sukan ako bata pa, anton kining orasa. Ginoong Hesus, gidawat ko ikaw nga akong personal nga mangluluwas. Dios og hari sa akong kinabuhi. Luwasa ako Ginoo, patitibo kong banay. Isulat ako ngalan sa libro sa kinabuhi, Lord. Luwasa ako. Pag-abot sa panahon nga in the future, we receive the glory and reward from you, Lord. To the first leading prayer, my pastor, in Jesus' name. Thank you so much, Lord, for the soul that you bring thee into your faith and accept you as Lord and Savior. I bless you, God, to please forgive their sins and write them in the book of life, Lord. Make them real child by heart and faith and truth and also eternal life, Lord. Save them, Lord, and also the loved ones, my God, in Jesus' name. Amen and amen pa sa Lord. Hallelujah. Lahat po tayo dumalangin, mga minamahal.
Mga muyo kita tanan, istoryahon ta Ginoo. Totoo ang pangako niya. Buhay na walang hanggan. Korona, kalawatian. Opo na kailan Diyos sa malang sa Panginoon sa dalangin namin, dearly beloved noble pastor. Lord, patawarin mo kami lahat. Saan mo kami subukan ng kulang kasalanan kami sa puso, isipan, damdamin. Tabagan mo kami, agawaan mo kami, Lord. Magkanakan mo, Lord. May mataglayang karablaman, problema, kahirapan sa buhay. Kahilingan sa ilang mga financial problems, material, mga negosyo, trabaho nila. Ipagkaloob mo ang kahilingan ng grant, their desires, their request, Lord. Ipagkaloob mo sa ila. Huwag mo sa babayaan, Lord. Dahil pangako mo yan, malang Panginoon. Napagpalaan mo kami lahat sa material, financial, physical, spiritual na bagay. Dalangin mo na, Pastor, sa pangalan ni Jesus, singgit, hallelujah. Hallelujah, Jesus, hallelujah. Patong kamay si ulong, isa nakataas, lahat tayo mag-rebuke, bandungon nato, tanang-tanga matang, sakit natin, problema, kalisdanan, kahirapan, alisin natin sa pangalan ni Jesus. Kung may problema, kadwa kamot, ibayaw, hallelujah. O po nagaling Diyos, minsan po ulit kami, Panginoon, nagsusubama mo sa ibaba ang iyong kapangyarihan sa may kalagitnaan, lutasin mga problema ng kapatiran, remove the problems in their life, Lord, sickness is healed, in Jesus' name. The most important sickness is cast out from them, be healed right now, in the might of Jesus, in Jesus, be healed right now, my God. Problem is survived in Jesus' name. Financial Spirit, Lord, bless them, Lord, in Jesus' name. Amen po sa Lord. Palakpakan natin, Diyos mo. May baptismal tab kita. Adunay upat ang reglamento sa kaluwasan. Upat. 4 requirements of salvation. Una, pagtuo. May tuo man kamo, doon ikadua hinulsol. Ang hinulsol naman kamo, ginawat yung Ginoo. So pangtulo, bautismo sa tubig sa ngalan ni Jesus. Yung bautismo, importante na. Kaya sabi ng John 3:5, gawas ang tao, iyanak usab sa tubig o sa espiritu, dili mga sulod sa langit. So gianak sa unod man ta. So sa unod nun ka. Kailangan igaanak sa espiritu para maging spiritual ka. Ang ibig sabihin, napatawad din mong sala. Kasi ang tao patay tungkol sa sala. So pag nabautismuhan ka, ang paglubog mo sa tubig, ang imong sala mabilin sa tubig. Pag hawas mo, bago ka nang binuhat. You are quickened, nabuhi ka. Quickened in the spirit. Nabuhi ka spirito. Ang imong kasalanan nabilin sa tubig. Yan ang tawag na, ang bautismo is like, parang you buried, gilubong ka sa tubig, water, gilubong ka sa bautismo. Kaya sama sa Panginoon, after 3 days, nabanhaw siya. Karon din, pag ilubong ka sa tubig, bautismo, pag hawas mo, nabuhi ka na sa spiritual. So napatawad yung kasalanan nyo. Then, the heaven will open. Mabukas ang langit, sabi ng Panginoon, you are my beloved son and daughters, in whom I am well pleased. So baba ang banal ng espiritu sa puso nyo. Bababa. Mananahan sa puso nyo ang banal ng espiritu. Yan ang kailangan ng tao. Hindi yung reliyon. Romans 8:9, a man must have the Spirit of God. A man without the Spirit of God is none of his. So ang tao na wala sa Espiritu ni Cristo ay pulos. None of his. So you need the Holy Spirit. After baptism in water, you receive the gift of the Holy Spirit. Padayon ka mo, ipagtrabaho nyo yung kaluwasan. That is the 4 requirements of salvation. Ginanap mo ng upat, padayon na ka mo. Continue serving the Lord. Simba ka din, Miyerkules, Biyernes, Linggo, ay para pananginan ka mo sa Diyos. Ang inyong mga minimithi, desire, inagusto, request sa Diyos, i-grant. Hinay-hinay, i-grant sa Diyos. Kung may sakit ka mo, hinay-hinay yung ayaw sakit nyo, so mayroong problema nyo, pananginan ka mo sa material, pinansapanal, pangako ng Diyos yun. Kaya padayon lang ka mo. Plus, pagbalik ng Diyos, sabi ko sa wali, pagtunog trumpeta, rapture, madala ka. Isama ka sa langit. Wala ka madala. Wala. Sa langit tayo. Kaya doon to, we walk on gold. Mula ka sa Bulawan dito, Brillante, kay kurunuhan ka pa ng Bulawan, sus, grabe. Mahimo na, sobra pa tao. We are more than millionaires. Bakit anak tayo ng ating Panginoon? Palakpakan po natin ating mahal na Panginoon. Sa lupa, magagi ka lang ng magaan ng mga kalisdanan, itugutan sa Diyos. Pero magdadala sa atin yan, padulong sa kinabuhing ultapsan, kabigatan ng pangako ng Diyos, buhay na walang hanggan.
So God bless po, balik ka sa inyong kuranan. After this, balik ka mo magpalihan. Sa pabautismo ka mo, Bert, may tubig na? O, na tubig. Na? Ha? Ang imusin niya sa anak manggodo. Dapat tubig. Sinya sana, hindi masabtan ba? Na, kwarta, tulo, 3 liters. May tubig po tayo dyan, mami naman. So, manindog na tala, ay, mag-ampo kita sa close, wala, sa special offering. Opo, naging ng Diyos, maraming salamat sa grasya biyaya, palanggining kapatiran, na magbigay ng special offering. Return the blessing to Him, Lord, financially, spiritually, Lord, to our personal malapas. Jesus' name, amen. Onya, manindog ka mo, kay maglukso pa daw. Appeal lang yung special offering ihatag, para automatic na. Lukso. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord. Amen. So, sabay daw ko sa inyong labo pereng. Special offering. Blessed be your name, the land that is plentiful, the streams of abundance flow. Blessed be your name. Blessed be your name, when I found in the desert place, we walk through the wilderness. Blessed be your name. Every blessing you pour out, turn back to grace. When the darkness closes
no? Para palanginan ka ng Diyos. Magahin kayo from your heart para sa propita ng Diyos. Pag ipag-pray niya yan, ang blessing, ibalik sa iyo ng 100-fold na blessing. Dahil propita ng Diyos yan, pagpalain kayo ng ating mahal na Panginoon. So, mga namahal, manintog tatanan, next Sunday po, atin ang Holy Supper, the same time, ay birthday po ng ating dearly beloved mahal na pastor. So, mga namahal, dito sa pastoral ay Tuesday up to Wednesday po ay journal fasting po kami dito. So gusto niyo mag-join sa amin, journal fasting dito, Tuesday to Wednesday. Ang uban naman hanggang sa Friday, Saturday, Sunday po kay Holy Supper po. Kailangan natin, at the same time, pag-pray natin ang ating dearly beloved pastor sa ating pagbuasa, dugtungan pa ng Diyos ang iyang buhay, sa kusog kabasog kalakasan, and also sa atong beloved Minister James Almeida, hindi lamang pati the whole blessed Almeida family, ipag-pray natin sila at the whole mga manggagawa, ipanalangin nyo kami, panalangin din namin kayo, magpanalanginan kita para ang Diyos ay magpanalangin ka na tanan. O man gawain, may practice ang mga mimers sa man gawain. After this, may practice ang mga mimers. Beloved Brother Dante, Presidente sa ating closing prayer po. Taas yung kamay nyo, mga minamahal, tayo po ay manalangin para ampingan kita sa Diyos sa atong pag-uwi. After this, meron tayong hands sa mga sakit. May mga counseling po tayo, mayroon kayong problema. Huwag maulaw. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord po. Hallelujah. Tayo manalangin na mahal, mag-ampo sa Ginoo. Hallelujah. Magpasalamat. O labing kamahalan sa ngalan Ginoong Kristo sa kahapon noon kami nagpasalamat ginugad ning balaang tigong panimbahon nimong gahom presensya naghatag kalipay kadasig sa mga anak pagtambong pagsimba uban sa mga bisita Ginoo gikan sa pagsugod sa iton dira sa Salria sa Solim sa Joyful ginugad ikaw nagpanalangin sa mga pagdaig ginugad salamat sa imong presensya hallelujah nagalihok imong gahom sa imong taliwala bisan pa Ginoo sa mga buhing kadaugan sa imong manak testimonyo nga mo paminawan ginugad para nagagabay nagagbanta nagaampi naghatag kasulbaran sa mga problema, Ginoo. Daghang salamat usab sa imong presensya sa Malawiton, sa beloved Singulan Youth Choir, Ginoo. Bisan pa, Ginoo, sa beloved Jesus Finest. Diyos ko, Malawiton, Senior Squad, Adult Choir, Ginoo. Kaya dalangin sa Malawiton, bisan pagnumsus, pasabot sa paghatag. Karoon ka pasabot, yung paghatag mo'y tinubdan sa talang panalangin, Ginoo. Bisan pa si mong pulong, amuno sa rasaluhan, yung mga adlawa. Ika nagatagbo sa talang, pero sa manak, sa talang panihanglan. Dalaygon ka, sa kitapusan, bisan pa, Ginoo, God. Nga man tipuro na papaulis, sa panimalay, kami nagangin ng amuyo, dahil si mong gamahanan nga lang, napag-ampo sa mga pastor, evangelist, medag yun sa may pag-amping, pengon sa ibalay tikumanan, sa mong pagmamaulis, ikaw mag-auban, ang imong gahom, ang kalipay, gugma, kadasig, kaligon, ikaw mag-auban na puno sa kalinaw, ginugas sa panimalay, kung pasalamatan, si mong gamahanan nga lang, sarang Yesu Kristo. Amen. Amen. God bless you po. Ang Reverend Church Dante, mga payag, maglamanuhay kita. We love in the Lord as Jesus loves you.